Alam niyo ba, nakagaya ni mama, kung ano-anong racket din ang pinagdaanan at ginawa ko nung bata pa ako. Kasi nga, hindi naman talaga kami mayaman and anim kami magkakapatid. Though si Papa that time is a politician, he was kagawad or barangay captain po siguro mga panahon na yon. But dahil si mama nga is nasa bahay lang, nagtitinda-tinda siya ng mga kung ano-ano, which is dinadala namin ng kapatid ko na si Maymay sa school noon. For sure yung mga bata noon makaka-relate sa mga gantong experiences na naglalako ng tinapa, naglalako ng lumpia, naglalako ng puto, naglalako ng mga gulay dahil malawak nga yung taniman namin noon. Talagang mahilig pa sila mama at papa magtanim ng mga gulay noon. Kaya palagi yun yung ibinibenta namin ng kapatid ko na si May or si Ayi, yung best friend ko. Naalala ko pa nga one time si papa kapag wala talaga siguro siyang pera or siguro kahit konti lang yung pera niya. Kapag hihingi kami ng baon ni may pang school, hindi talaga nabigay. Sasabihin niya, huwag ka nang pumasok, huwag ka nang mag-aral kasi wala namang pamasahe. Kaya alam niyo yung ginagawa ko talaga noon is naghanap ako ng maibibentang kahit anong gulay dyan sa paligid namin. Talagang binibenta ko yun sa mga tindahan para lang may pamasahe kami. Gusto ko rin sabihin na kung may mga tao man kayong hinihiraman na parang yun yung puntahan nyo, tapos bigla kayong nahindian or hindi kayo nabigyan, isipin nyo na lang kung palagi nila kayong bibigyan ng bibigyan. Matututo ba kayong tumayo sa sarili nyong pangapaa? Matututo ba kayo maghanap ng way para magkapera? Kaya ako thankful na lang din ako kasi yung parents ko hindi kami pinalaki na go lang ng go, bigay lang ng bigay. Kaya ako natuto kong tumayo sa mga sarili kong paa. Kung may gusto kong bilhin, dapat ako yung maghanap ng pera kung paano ko siya mabibili. Pinagtatrabahuhan ko yan. Kaya when I was in college, dito na ako natutong sumali-sali sa mga pageant, fashion show, and then mga bikini o pinatry ko rin sumali dyan. Tapos minsan uwi na lang ako, ang dami kong mga dala, ang dami kong mga pag-giveaway, galing dun sa munisipyo, galing dun sa mga barangay. Just ko tuwa din yan sila mama kasi hindi nila alam na may sinasalihan pala ako tapos nagkakapera na ako. And dahil na rin siguro sa way ng pagpapalaki sa amin ni mama and papa, natuto kong humanap ng kaperahan ko. Dahil na rin siguro sa kung paano kami pinalaki nila mama at papa, nakakayanan ko na makabili ng mga gusto ko, nakakabili ng cellphone, nakakabili ng mga groceries, and nakakain na rin sa favorite namin kainan ng asawa ko na golden baboy kahit na mahal. Kaya alam nyo, masasabi ko talaga ng bilog ang mundo, hindi ka lang palaging nasa ilalim. Kaya if you work really hard talaga, if you find your way kung paano ka magkakapera, baka hindi mo namamalayan, iba na yung sitwasyon mo noon sa ngayon. And alam nyo, sa totoo lang, hindi naman talaga kami mayaman. Ako hindi pa naman talaga kami mayaman. Hindi pa. But I am really working on that. Kasi kung tutuusin, madami pa rin kami mga utang na binabayaran. Ang mayaman, kahit hindi na magtrabaho, may pera yan. Kami hindi ganon. Ang totoo niyan ay kami nakakaluwag-luwag pa lang, nalilibre. Kano yung pamilya ko ng mga pagkain, nakakapag-party, and nakakapag-explore na kami ng other things ng asawa ko and mga kapatid ko. While nabibilihan ko naman ng mga laruan yung mga anak ko na after few minutes, aayawan na nila kahit na ang dami na pa naman nila din laruan. Go lang as long as they are happy. But you know what? Yung pagpapagawa talaga namin ng dream house namin, ang pinaka-achievement namin talaga ng asawa ko. Almost 2 years na nakakaraan and this cost a lot already. Pero hindi pa rin siya tapos. But paunti-unti matatapos rin to. And I can now clearly see na malapit na kaming magpa-blessing.